guys! Welcome dito sa Sana Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading your energy at this time. Body and mind, your body and your mind is connected na walang blockage yung connection nila. They are united. Walang mga nai-influence. Ganyan. Powerful. Your aura is powerful. Your energetic field is powerful. Kasi merong, ayan, may dragon. Dito may face ng dragon. Naka-align. Walang blockage to kasi napakalakas ng iyong aura. Powerful and strong, no? Powerful yung aura mo and strong. Yung sinesend ng isip mo sa katawan mo, mabilis na pick up ng katawan mo. Yung sinesend ng emotion mo sa isip mo, mabilis na pick up ng isip mo. Walang blockage. So ano pa? Ang energy mo ngayon. Wow, powerful talaga. May authority, very brave, strong, and fiery. Napaka-aggressive. Yan pa yung inaan mo yung electric fan. Buksan mo na aircon, parang nakasara. Bukas ba? Parang hindi tumatalab yung aircon. Bukas? Nakapatay ba? Buksan mo na lang. Kasi tinatipid ko din. Lakas kuryente. You are respected kasi parang hierophante. Respected, mataas. Pwede din mataas yung posisyon mo, mataas yung status mo. Ganyan. Ano pa? Fearless, passionate, full of courage. Kasi may blue din dito. Full of desire to start, take a risk, to make a move, to take action, to go after what you want. To go after what you want in life, and full of fiery, no? Parang sun, umaapoy, no? And positive sa pagtitake mo ng leap of faith. Ano pa? Ito kaya gamitin ko eh. Hindi ko pa nagamit ito ngayon. Maganda to kasi matingkad yung color ng mga picture. Ang gaganda ng pictures. Ay wow, The Magician. Kompleto yung tools mo. You are a manifestor. You're brave and both courageous and positive. Yellow, red, and blue. You are you spiritually guided? Yes, you are spiritually guided. Gumagawa ka ba ng witchcraft? Ay, hindi ka gumagawa ng witchcraft. So, ayan, hindi ka daw gumagawa ng witchcraft. Ayan na, kinlarify ko, hindi ka gumagawa ng witchcraft. And,
may focus ka kasi may cut dito. You're flexible also. You can, kasi pwede din gumagawa ng witchcraft eh. Ni magician eh, di ba? Depende sa guide ng ng nag-guide. Kung ano yung ibig niyo sabihin sa magician dito, kaya kina-clarify ko. Kung gumagawa ka ba ng witchcraft or hindi, so hindi daw. Ayan. You are powerful, na parang you have the ability to manifest things into reality, and also flexible ka, nasabi ko na kasi may black cut dito, may cut, and para bang walang imposible sa mga kaya mong gawin, o sa mga goals mo, basta achievable lang siya, di ba? Meron namang goals minsan kasi na sobra-sobra na wala sa lugar. Yan. Na hindi na tama. May ganun minsan yung iba. Na lalo ko immature pa eh. Walang control, parang parang minsan yung goal niya ay mangharm na ng mga kinainggitan niya. Driven na inggit, o kaya ay driven siya ng merong mga ganong tao na driven sila ng inggit, no? Kaya yung goal nila ay i-destroy yung taong kinanggitan nila. Hindi na yun tama. O kaya ang kinin yung nakadistin sa iba, ang kinin yung para sa iba, ang kinin yung kayamanan ng iba, o kaya ay ang kinin yung person ng iba na hindi naman talaga nakadistin sa kanila, tapos paniniwalaan nila nakadistin sa kanila, no? Tapos sabihin nila doon sa nakadistin sa tao na yun, assuming, no? O kaya ay feelingira o feelingiro. Yun ang nakadistin, tapos sabihin pa nila feelingiro, feelingira. Samantala sila ang feelingiro, feelingira, no? Ako nga inaatake nila ng witchcraft. Ako nga inatake nila ako ng witchcraft dahil alam nila may nakadistin sa akin. Ewan ko, bakit atakin nila ng witchcraft, atakin nila ng wishing, witchcraft dahil may nakadistin sa akin. So, ibig sabihin, umuupos talaga sila sa will ng God o sa dinistin ng God. Talagang, alam niyo yung nasa side ng evil forces ng mga klase ng tao. At alam na nga, dinistin ng God, talagang atakihin pa nila. Instead na irespeto nila yung dinistin ng God, yung pagka-destin ng God sa kanya, sa tao na yan. Kung mayroong destiny mo yung tao na yan, talaga atakihin pa. Talaga bang gustong i-challenge, gustong makipag-compete, o gusto na atakihin? Why? Bakit nga ba? At ganun ang ibang mga tao. Dahil may nakadistin, gusto na atakihin. Ano yun? Dahil gusto nilang patunayan ang sarili nila. Ganun ba yun? Hindi. Dahil ba gusto nila sila ang may destiny? Sakim. Sakim. Gusto nila sila ang may destiny. So, tingin ba nila, pag inatake nila yung may destiny, magkakaroon sila ng destiny? Hindi. Mapaparusahan pa sila sa impyerno. Sa ginagawa nila. Inggit na nagiging gahaman. Gahaman ang tawag doon, tsaka inggitiro. Bakit mababago ba nila ang destiny ng isang tao? Kung ano yung nakadestiny sa isang tao, atakihin nila? Magkaroon ba sila ng destiny? O
yung nakatadhana. Pag inatake nila yung tao, may destiny. Kasi yung destiny na tinatawag, bago pa ipanganak, bago pa maging fetus yan, bago pa buuin ng magulang, na may destiny na yan. Nakaano na yan siya eh. Talagang, inano na talaga ng God na yan ang nakadestin sa kung ano man yung destiny niya. Ang tao na yan. Oh my gosh, inggit talaga ang dila niya. At pagiging gahaman. Oh. Tingin ba nila mabuti silang tao? Hindi sila evil sa ginagawa nila. Yan ang sign ng evil na mga tao. Kaya mahirap magkukwento kung ano yung about sa'yo, lalo kung magaganda. No? Kasi galit yung ibang tao. Gusto nila sa kanila. Umiiral paging gaman nila, paging inggitiro. Kaya ako gusto ko yung mga animals, yung kalubilo ko eh. Kasi hindi mag-isip ng yung pagiging inggitira at pagiging gahaman yung mga animals. Basta ganun, hindi kasi ganun yung animals eh. At sa tao kasi pili lang talaga yung hindi pinapairal yung inggit. Simula ng bata pa ako, na-notice ko na talaga yun. Umiiral sa karamihan inggit. Inggit, pagiging gahaman, pagiging selfish. Yan. Meron pang mga manipulative na siraan ka, sulsulan nila yung iba para pagkainitan ka, o kung ano pang mga scheme nila, indeceit nila. Dahil lang sa nainggit sila. Dahil umiiral yung pagiging gahaman nila. Pati. Kasi nabanggit ko yung tungkol sa destiny. Ay, ako kasi, ewan ko, bakit nabanggit ko yun? Akala ko kasi kagaya ko, yung ibang tao na happy para sa iba, no? Na wala na akong gagawin, walang pakialam kung may destiny yung iba. Ganon. Ako na pakialam ka destiny yung isang tao na kahit maging hari pa yan, no? At hindi pa nga nila alam kung ano maging destiny ko eh. Nainggitan nila. Oh my gosh. Dahil may destiny. Inggit. Ay, nako. Sa bagay, dami ang ganyan nga naman sa mundo. So, ano yung kaya sila lang atake. Grabe. Na-wish ko. Grabe ka. Kaya nga mga evil eh. Eh, good luck sa kanila. Good luck sa kanilang kaluluwa. At yung kinalaban nila ay Queen Mother ng Langit. Bago pa ako naging tao ngayon. Queen Mother. Because mismong sa vision ko yun. Sinabi sa akin, kaya may mag-gift ako, diba? Bata pa ako, nagpapakita na yung God ng mga signs. May mag-gift siya binigay. Gift ba yun o taglay ko lang talaga yun. Ng mga nakasulat sa dahon, sa puno. Mamainggit na naman sila kasi wala sila. Yung mga nainggit. Hindi ko na kasalanan yun. Sinasabi ko naman yung totoo. Good luck sa kanilang soul. Pero bahala na yung God at si Jesus Christ kung ano yung sa kanila na yan. Kung hatulan sila sa impyerno o pagbigyan. Kahit yung sinabi kong Queen Mother ako na lahat bago pa ako pinadala dito. Kaya may nakatakda sa akin kasi Queen Mother ako eh.
At maraming sign sa mga vision ko. Bumaba ang ako eh. Sa vision ko, may pakpak ako, bumaba ako. Sa bandang Europe, puting-puti. Napakaputi, pati pakpak ko puti. Mahaba nga lang ang talampakan ng paa ko. Doon sa vision ko. Malayo-layo ng pinanggalingan ko. Bago ako nakarating dito sa mundo, bago ako maging tao. At may ilaw pa yung ulo ko. Nakikita ko yan sa bata pa ako sa palayan, sa anino ko. Iba wala ako meron. Sa mga vision ko din. Mismong Diyos ang nagsasabi sa vision ko. Gusto pa nila makipag-compete. Talagang sakim talaga, inggit tiro. Yung alam na Queen Mother, ay gusto nila silang Queen Mother. Yun ang sa destiny, nainggit pa. Diyos mio. Hindi pa alam ko na naka-destiny sa akin yun na. Baka naka-destiny sa akin na hindi maganda, gusto nila sila. Wala na yung God at Diyos sa kanila, pero hindi makatwiran yung ginagawa nila yan. Teka na, bata ka. Huta, saan tao mo huta? Yun pala. Oh my gosh, inggit talaga. Destiny lang yan. Sabihin na lang yan, feeling, assuming. Di bali, totoo naman. Hindi naman ako nagmama-feeling. Diyos mismo nagsabi sa akin sa vision ko. Papakita sa akin yung Diyos vision ko. At yung God, bata pa ko. So, hindi ko kailangan mag-explain sa mga ayaw-iwan. Malaga, I know the truth. I know who am I. So, yan. Ano pa ang message for you or guidance for you? Get some exercise. Sabihin na lang baliw. Umatake lang sila, umatake. Malalaman na lang yan after life. Malalaman na lang yan. Afterlife. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. Ano pa ang dapat mo malaman? The devil, the sun, and the lovers in reverse. Yung person na hiwalay kayo, hindi siya masiyahin, hindi siya nagiging bold and daring, hindi siya nagiging positive kasi merong demonyo or else devil, kasi hindi demonyo, mga ano yan eh, kaluluwa na ni Philip. Ano ba to? Yung devil yung sumusulsul sa kanya, devil talaga yan. Pagka destiny from destiny, wala naman destiny, pagka yung tao na sinent ng devil para manghar, yun ang pinipraise ng mga tao, yun ang gustong-gusto ng mga tao kasi
you know what? They have the same feathers. Yung mga ganong tao na gustong-gusto nila yung tao na yun. Kadalasan mga ano yun eh, mga fake. Kadalasan yung mga tao na yan na sinisent ng devil ay mga hindi lang fake. Mga ano yan sila, mga pagkunwari, naglalagay ng mask. Hindi nagpapakatotoo. Very secretive yan sila kadalasan. Manipulative. At para bang yung fake empress. Yung mga ganun ba? Nagpe-pretend, nagkukunwari. They hide behind multiple mask. Yan ang gustong-gusto ng maraming tao kasi madaming tao sa mundo to ang evil. Kaya madami taga-suporta sa mga evil doers, sa mga sineset ng devil. Pagka yung may destiny from God, inatake nila. Like me, inatake nila, talagang ginagawa ng scheme and deceit. At by the way, hindi ko lang sa vision ko yun na nalaman, no? Na may mission ako, na may nakatadhana. Oo, at may nakatakda sa akin. Kundi mismong mga manggagamot. Hindi lang isang manggagamot. Basta manggagamot na marunong sa mga ganun. May tinatawag na yung may vision sila. Nagkaka-vision. Vision at ang tawag dun o pangitain. Pangitain ba? Yung ganon. Pero hindi lahat ng manggagamot ay marunong sa ganyan na ginagayad ng mga ganyan-ganyan tungkol sa mga ganyang bagay Mayroong mga manggagamot na limited lang ang kanilang kakayanan. So yan. Kasi inano to ng devil kinukontrol, minamanipula sa person mo, tinatakot, at sinusulsulan, yan. Kaya ganyan. Kaya ang dami pa lang ng atake sa akin. Halata ko Ang dami ng atake sa akin, witchcraft at ma-wishing dahil pala dun sa destiny. Oh my gosh. Alam ko lang, hindi ko na kanunto yun. Kaso lang, ako kasi yung tao na open. Kasi nasa side ng light Ano yung totoo, yun lang sabihin ko. And it's meant to happen naman siguro talaga na i-reveal ko, sabihin ko. Kasi yung mga sa side ng light, yung mga sugo ng Diyos, ng God, o yung sabihin na natin sa side ng God, no, ay mga honest, mga hindi fake, hindi secretive, hindi ma-hide, mga open yan, ma-open, and honest, frank. Pero sa side na, yung sa side ng devil, yung mga sinend ng devil, napakasinungaling nyo, napaka-manipulative naman yan, napaka-secretive naman yan. Kaya they hide behind multiple masks, hindi lang isang mask. Masakit ang katotohanan. Masakit ang katotohanan. Pero yun ang katotohanan. Yun po So, sa mga hindi naman ang dyan sa akin, wala naman kayong dapat ikaalala. Pagdating sa wala naman kang ginawa di ba? Wala naman kang ginawa. At yung pagparusa, binibigay ko na yun sa God na yun at sa Diyos na yun, no? Bahala ng Diyos at God doon. Kung ano yung kanilang desisyon. Yan, sa mga ganung bagay. So, let's see kung ano yung
tungkol dito sa person na to na hiwalay kayo. Nakadestin ba kayong dalawa? Nakadestin pala kayong dalawa nitong taong to. May distance sa inyong dalawa. Nakadestin kayong dalawa eh. Nagtataka ako. Ang alam ko madami ang may destiny. Pero bakit yung sa akin, talaga inaatake nila ako? Dahil lang sa, alam nila may destiny ako na mayroon akong mission from God. Ganon. Mayroon yung pagiging gahaman, pagiging sakim, yung pagiging, alam yung minamalit ako niyan eh, ng mga ganyan tao, na parang hindi ko deserve. Sabihin na nila ng gano'n na hindi ko deserve yung destiny ko, ano man yung nakadestin, no? O yung may mission ako, gano'n. Sabihin na nila yung gano'n. But, God ang nagdestin yun eh. Anong magawa nila? Diba? So, ano naman, feelings nitong person na to na nakadestin sa'yo. Feelings yan sa'yo ng person na yun na nakadestin sa'yo. Upright by Knight of Cup. Knight of Wands. Knight of Wands. It's upright. Actually, hindi na siya nalilito kahit na may devil pa na nanggugulo sa isipan niya na nang manipula sa kanya o nangunturan. Gusto kanya ipursige, i-pursue. Porsigido siya, brave siya, gusto umarang ng devil, diba? Parang si Satanas, ito yung dragon, sumisimbolo ng dragon. Pero actually yung dragon na si Satanas, ano yan siya, ipahaba na dragon yan, kasi seraphim yan eh. May 7 ulo daw yan eh, no? Red dragon, fire yung color niya, apo yung color niyan, kasi seraphim yan siya. Yan ang prince ng seraphim. Prinsipe ng seraphim yan, no? Sa langit pa. Yun ang alam ko dyan, ha? Pero parang western dragon naman yun dito. Parang katulad ba ng eastern dragon, Chinese dragon, ganyan na klase ng dragon. Tapos may 6 na pakpak yan. Kasi seraphim angel yan siya doon sa langit noon. Tapos yung ulo niya 7. Ganyan. Pero they can change into humanoid form. Kahit anong form, ginagaya-gaya nila. Kasi angel naman sila, hindi sila kagaya ng tao na limited lang ang kakayanan, di ba? At may makapangyarihan pa yan sila. And, ayan. At mabubuhay sila kahit walang oxygen, guys. Talagang porsigido siya, matapang itong person. So, yan, matapang siya. And, alam yung aggressive siya, no? And talagang motivated na i-pursue ka. And passionate pa. Oh. Ay, mukhang hindi na siya natatakot, no? Parang palaban ba? Hindi siya natatakot. Hindi siya natatakot daw. Parang na-ready niya talaga yung sarili niya. Nag-introspect siya. Na-ready niya yung sarili niya. Parang may focus siya eh. May focus siya. Yan ang tama. Maging, ano siya, maging resilient. May focus sa goal niya. Ayan. Hindi yung magpadala siya sa takot na ginagawa ng devil sa kanya. Maliban pa sa sulsul ng ibang tao kung mayroon pang mga nang babato ng spell, no? Ay distract siya
ituin siya, takutin siya, o ano pa, manipulahin yung isip niya, gawin siyang negatibo, mag-isip ng negative, and yung makaramdam ng insecurity, yung insecurity or ma-insecure siya ba. Yan ang tricks ng mga kaaway, ng mga enemy, para mapigilan yung person mo. Yan. Ano ang iniisip ngayon ng person na yan? Iniisip ka ba niyan ngayon, ng person na yan na nakadestin sa'yo? Oo ah. Oh, isip ka ng isip sa'yo eh. Para ba napuno na yung isip niya kakaisip sa'yo? Para naging bagay siyang bigat na nang isipan niya kaisip sa'yo. Isip ng isip sa'yo. Overthink yan. Isip ng isip sa'yo. Oh, para bang nahirapan siya pero isip ng isip kasi minamanipula pati ng devil. Pero fighting lang. Parang gano'n dapat, no? Laban lang. Dahil ito ay nakadestin, kaya against din si Satanas. So, kasi, kaya nga inaano ng devil ito eh. Sinusulsulan kasi si person mo para i-distract, para manipulahin o paano pa. So, ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo na yan na nakadestin sa'yo? Kilala ka niyan kasi di ba hiwalay kayo? Ano gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan na nakadestin kayo? My life is not as together as it seems. Ano pa? Kasi may mga complicated. Oh, madami ang gustong humarang dyan. O lalo to si Satanas lang. Malaking balakid na yan, di ba? Devil yan mismo. Ano pang gusto sabihin sa'yo ng person mo na nakadestin sa'yo? I remember every detail of that day. Alaalala niya daw yung bawat araw na iyon. Bawat araw, every detail, bawat detalye ng araw na iyon. Ayan. Shortcut ka. Nakakainis ba yung pagiging prangka ko, guys? Kasi nasa side ako ng light, kaya prangka talaga ako. Hindi ako kasi picky. Hindi ako plastic. Hindi kasi ako sa side ni Satanas eh. Kaya nga yung mission ko from God yan galing. Mismong God ang nag-send sa akin for that mission, and kung ano man yung nakadestin sa akin at nakatakda sa akin. Yun. Sabi ko na din naman, ulitin ko na lang, no? Hindi nila maintindihan na God mismo ang nag-ano yan. Hindi nila marespeto na God mismo ang nag-destin yan sa mga tao na inggitira. Paatake ng witchcraft sa akin dahil sa inggit nila. Dahil ang gusto nila sila may destiny. Hindi nila marespeto yun. Yung will ng God. Yung dinestin ng God. Mababa ang tingin nila sa akin, okay lang. Dahil yun naman ang main reason nila kung bakit sila kasi wala kasi akong narating gaano sa buhay ba. Hindi ako ganoon ka-successful, hindi ako naging successful. Yes, nagkaroon ako ng business na pero hindi malalaki yung business talaga. No? May narating naman ako sa buhay kahit pa paano, pero hindi malaki ang narating ko sa buhay. Hindi ako sumikat, kaya minamaliit nila ako. Lalo at bumagsak nga yung mga pinaghirapan ko din dahil sa mga witchcraft na ginawa nila sa akin. No? Kaya masyado akong minamaliit ng mga tao. Pero okay lang. Ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang.
At ang buhay sa kabilang buhay ay forever na yun kung saan man ilalagay ang kaluluwa ng isang tao. So yan. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person na yun nakadestined sa'yo? Hindi na daw siya nalilito. Hindi na siya distracted. Kahit na ginugulo pa siya. Kahit may namamanipula sa kanya. Yun ang sinasabi niya. Kasi may focus daw siya. Nag-focus siya. So, yan. At alam niya na kung ano ang gagawin niya. Kung ano yung gusto niya talaga, no? Kung sinong gusto niya, ano kung binigyan ng mga options niya, no? Pagpilian niya, kung lalaki na magagandang option, no? Baka may sikat pa, o kaya kung babae na yung gwapong option at masikat pa, mga ganun. O kaya sikat pa, pwede yung ganun. O kaya ay mayaman pa, no? Mga ganun ba? Siyempre, si Satanas ang magsisend niya ng mga pwedeng mag-distract sa kanya ng mga tao, na mga kadalasan niya pag isend ni Satanas mga ng devil ay mga evil din ng mga tao yan, no? Kasi sent ni Satanas ay mga manipulative, sinungaling, kagaya ni Satanas. Evil, no? Mga plastic, nag-hide sa multiple mask. Dalasan may mga disorder yun yan. Yung akala niya ay santo, yung pala kay demonyo, di ba? Yung akala niya ay perfect, yung pala kay full of imperfections. Yung akala niya ginto, yung pala kay lata. Ganon. No, di ba? Parang paras lata. Mga ganon talaga yun. Kasi sinet ni Satanas eh. Ano po ba? Quality. Yung iset ni Satanas. Mga evil yan. No? Pwedeng quality sa appearance. No? Pero, deep inside, mga evil yun sila. Mga sumulunod ni Satanas yun. Na, basta. Yun na yan. Hirap mag-explain. So, ano yung nais pang sabihin sa'yo ni person mo na nakadestined sa'yo? Gusto niyang bumuo ng family with you. Ayan. Gusto niyang magpangasawa ka. Gusto niyang mamuhay kayo ng kumpleto, magkaanak kayo, mag-alaga ka na sa pusa, ayan, no? At mamuhay kayo ng masagana, you are sweet sa isa't isa, happy and fulfilled. Di ba, nakadestined naman kayo. Sabihin ng iba niyan, pag mangarap ka nakasama yung person mo, sabihin nila sa person mo, pag nangarap yung person mo na makasama ka, sabihin nila feeling, assuming, di ba? Pero nakadestined kayo, ha? Ano ang next, kaya possible na next na mangyari sa inyo ng person na nakadestined sa'yo? Possible lang. Hindi makatulog. Para bang hindi matahimik yung isipan. Nino? Ni person mo? Ni person mo. Ayan o. Kasi hindi ka pa niya kasama eh. Hindi pa kayo mag-asawa eh. Wala pang hindi pa kayo pinag-unite ng tadhana eh. Parang gano'n.
Ayan, at may harang pa kasi. May humaharang no? May humaharang, nagbablock, no? O dahil naka-block siya, binlock mo siya, o may naka-block may block dito, nagbablock, o may blockage, no? May boundary, or ikaw to na cold, na nagsiset ng healthy boundary, or cold sa kanya, or binlock mo siya, or may block, o may humaharang, ganyan. See? Talagang mong problema siya, guys, no? Dahil you're not yet together. O, dalawa yun nandito, di ba? Hindi pa kayo napag-unite ng tadhana. Ano pa ang next na mangyari sa inyo ng person na yun na nakadestined sa'yo? Nine of Cups. Upright ba yung Nine of Cups na yan? Palang kasi. Kinaklarify ko. Queen of Wands. Oh, upright to. Ayan. Mamuhay kayo ng fulfilled. Merong wish na mag-grant kayo. At merong wish granted. Ano ba itong wish yung mag-grant? Na pwedeng mamuhay na kayo ng wini-wish yung buhay. Basta may wish na mag-grant dito. Ano itong Nine of Cups na to? May magti-take na ng action. Hindi na mapigilan to. Magkaroon ng movement. May maging courageous na nasusugod na mag-take ng action. Si person mo, ikaw, or both of you, you are free now, no? Oh, freedom, color blue. Malaya na kayong from all the restrictions and control and from the bondage, no? Malaya na kayo na you will take action sa isa't isa, or else si person mo man na mag-take ng action na siya sa'yo. Yan. So yan, ano ba nagustuhan sa'yo ng person mo na nakadestined sa'yo? Okay? Dahil sharp and clear yung isipan mo, you're pure kasi puti, oh. And both feminine, masculine, parang yun, ano to buo ka, buo yung circle dito. You are courageous, and makikita yun sa mga mata mo, blue yung mata ng dragon, powerful yung personality mo, and strong yung personality mo, nasabi ko na. Ayan. And also, kasi both may feminine, masculine balance yan. No? Buo ka. Buo. And then, ano pa ang malakas din yung strong yung crown chakra mo. Yan. Yan o. Ano pa ang nagustuhan sa'yo ng person mo na yan na nakadistance sa'yo? The world. Kasi masiyahin ka, marunong ka mag-appreciate ka sa simple na bagay, simple things. You're a dreamer, kasi color purple dito. It's a color of dream. No? Color of crown chakra, I mean. Hindi ko na kaya explain sa inyo. Or dream mo yung gantong buhay, pinapangarap mo yung gantong buhay na payapa, matiwasay, tahimik, you will spend time outdoors, sa nature, sa tabi ng dagat, gusto mo picnic, ganyan ba? May mapagmahal ka sa hayop, sa pusa, simple, and simple yung babae dito eh. And then, you're complete kasi the world
o kung may na-achieve ka ng worldwide success, pwede din, yun din. Or else ay you're grateful. Yun ang nakukuha ko dito. Grateful ka sa simpleng bagay. Madali kang sumaya kahit simpleng bagay. Yeah. Kahit simpleng buhay, simpleng bagay, madali kang sumaya. Hindi ka mahirap pasiyahin kasi pag mga ganyan, hindi ka gold digger. Di ba yung mga gold digger, mahirap pasiyahin? Masaya lang sila, tuwan-tuwa sila pagkabigyan ng gold. Na gold ba? Ng sakyan, kayamanan, pera, ano pa? Mga palaki pa ng palaki ang nire-request, di ba? Gold digger. Ganun ang gold digger, di ba? Oh. Pero pag wala kang ibigay, ay anong nangyayari? Tinatakasan na ng gold digger. Yung hinututan niya, di ba? Ganun ang gold digger. So, ayan. Ito na lamang, guys, for collective reading. Dahil hindi ka, yung parang gold digger din, for sure. Kaya ganun. Kasi marunong ka mag-appreciate, masaya ka kahit simpleng buhay, simpleng bagay, o kahit na flower na ibigay sa'yo, like this, no? Or magmamahal, or simpleng buhay, mumuhay ka ng tahimik, payapa, ay, masaya ka, masiyahin ka. Hindi ka naghangad ng kung ano yun sa kapwa mo na mataas, kasi may may wisdom ka eh. Yun naman, may wisdom. Kasi nasa side ka ng God eh. Kaya may destiny ka eh. So, ayan. Ito na lamang, guys, for collective reading.